mic lang. Pwede na makatingog if makita ra ba ang akong presentation. Yes po, sir. Yes po, sir. Okay, thank you, thank you. So let's start our discussion. So our topic tonight is steel design, basics exam. So kiiga po ni siya sa board exam. And actually, sa'yo na ni siya nga discussion, okay? So, basics of steel design. So, atong i-discuss under this topic includes unsang structural steel, types of structural steel, parts of the cross-section of structural steels, sectional properties of structural steel, and basic formulas, and of course, derived formulas for different types of loadings and supports, and then last, sample problems. First, ang structural steel. No, dari lang ta mo diretso no sa advantages and disadvantages of structural steel. For the advantages of structural steel, number one, high strength, no, relative sa iyahang kabug-aton, no, weights. No, relative sa iyahang weight, dako iyang kaka-contribute nga strength, no? I-compare nato di ba sa concrete na si concrete mas mo dako lang iyahang compressive strength if mas padakuan pod nato ang iyahang dimension, no? Pero si steel, no, regardless no sa iyang dimension, dako gid siya dako siya ma-contribute nga strength kung i-compare nato siya kang concrete. And then uniformity throughout sa span, no, throughout sa span sa concrete, sa steel, I mean, kay same iyahang sectional properties, no, dili ka kung elastic ang ang material, so ma-follow to niyang graph bitaw kining elastic strain nga graph, no? Kung ma-follow niya ang elastic strain nga failure, dali ra pod nato maremedyohan iyahang possible na failure. Of course, we have here permanence, no? Dugay maguba ang structural steel. And ductility, we also have scrap value, no? At the end sa lifespan sa ato ang structural steel, no, pwede siya mabaligya, of course. Gamit ang structural steel material, dali ra nato ma-build ang ato ang structure. Di ba? Kay kung maggamit ta og concrete, no? Si concrete mag-wait pa sa iyahang curing time, no? Taas pa siya og curing time where it yeah, but however, no, na ang structural steel na po siya advantages, no? Susceptible to corrosion. Of course, ang ato ang structural steel, no, dali gina siya makorrode if ma-expose siya, especially sa mga salt water or water itself. And then, fireproofing cost, conductor man na siya of heat, no? So kailangan gitaw mag-fireproofing, no? Para dili kayo init ang ato ang surrounding. Then susceptibility to buckling, no? Kung natay structural steel, especially column, for example, natay column, no? Possible siya mag-buckle. So manang buckle, man siya mo bawog. Possible siya mo bawog. So let's proceed to types of structural steel. So kini siya, gibutang lang nako ang different types of structural steel based on its shape. Okay? First natay wide flange, W section structural steel, mao na siya permi ang magbalik-balik sa ato ang board exam. Mao ni siyang type sa itong structural steel na
murag permi na to gamiton kung mag-solve ta og mga sample problems. Then we also have S flange or S section. Actually, no, almost lang ni equal si W section o si S section ang nagvary lang kay ilahang slope, no? Kung tanawon nato ang slope, no, kung tanawon nato ang slope ni S section, kini ang slope no 16/2/3%. Pero kini kang W section 0 to 5%. But pasabot mas slopey ni nga portion. Kini nga portion mas dako og slope si S section. Then we also have a C section. Kini gyapon common gyapon nino nga gagawa sa board exam, kini siya nga type nga section. Okay? Gitawag siya C tungod sa iyang shape, no? C man pud iyang shape sa ato ang cross section sa C section. So busa gitawag siya og C section. Then napod tayo L section, no? Ang L section na ay duha. L section nga unequal ang leg, no? Kini leg number 1, kini leg number 2. Dili parehas ang ilahang dimension. So ginatawag siya unequal na leg section or unequal ilahang leg na L section. Napod tayo L section na equal ang leg, no? Equal ang dimension dani, equal pud ang pikas dani. So equal ilahang dimension. Again, L section siya because iyang shape, no? Ang shape siyang cross section kay naka L. Napod tayo T section, no? Or napod tayo T section. So gitawag gyapon siya T section because ang shape sa iyang section kay naka letter T. So kini sila tanan akong gi-present, no? Mao ning mga common nga mga types of structural steel based on shape nga gagawa sa ato ang board exam. So kini siya mao gini siyang pinaka-common kining si W section. Okay? So let's proceed. So after introducing katong types of structural steel, so dapat po nato i-identify ang parts sa cross-section sa tuang structural steel. So of course, natay W section, no? Sa ako pag-i-introduce kaganina, natay W section. So it's important gatong i-identify ang parts ani, no? Ang say mga parts ani nga parts sa cross-section sa tuwang structural steel. So, if you still remember, of course, ang atong structural steel, lagi na siya centroidal y-axis, napod na siya centroidal na x-axis. Of course, nagyapon tayo web thickness. Ang web thickness, kini kabagaan ning sa atuang web nga portion, no? Kabagaan na manang web thickness. Napod tayo flange thickness. So, ang flange, morning flange, kini. Wait mo ni si flange, kini. Mo ni si flange, kini natay duha ka flanges, no? Kanang sa baba. Kini dayong sa tunga, mao ni ang web. Okay? Again, kining sa taas, mo ni flange, kining sa baba, flange gyapon, kining nasa tunga, mao na ang atuang web. So sila individual na thickness. Okay? Natay flange thickness, napod tay web thickness. And observe no nga ang symbol or ang variable ni web thickness is T sub W, si flange thickness T sub F. Napod tay flange breadth or unsa lang ka wide. Unsa ka wide lang ang atuang flange. Okay? Napod tay depth. Ang depth, unsa lang pod ka lahom ang atuang wide flange. No? Kini nga distance, padulong dani sa topmost fiber, padulong sa bottommost fiber, mao na siya ang depth. No, lahi po tong, ayun ninyo siya iparehas sa inyong RCD ha, nga, di ba na ay this RCD which is katong effective depth. No, lahi po tong effective depth. Okay? Dani, ang depth dani kay equal gid siya sa topmost portion padulong sa bottommost portion sa tuang
Upon understanding nga na they different part ang cross-section sa tuang structural steel, dapat po natong i-introduce ang mga sectional properties sa tuang structural steel, no? Sa sectional properties sa tuang structural steel, ang solving a process, no? So first up, we have here, okay, mo ni siya mga sectional properties na itong i-discuss. We have cross-sectional area, natay centroid, natay second moment of area or commonly known as kining lima ka sectional properties, very important nga kabalo ta og solve or kabalo ta identify kung unsaon nato ni sila pag calculate kay integral kini sila nga part before ta mag-solve no og mga different types of problems. So let's proceed. First, ang cross-sectional area, no? Basic ra gid ang cross-sectional area. No, kung mo ni ang cross-section, by the way, kini atong steel, ana ba di ba ni extended man na siya, no? Extended man na tong steel, no? Kung tan-awon nato siya in real life, no, yan nagbe ng forma sa tuang structural steel, no? Na ang forma sa tuang structural steel. Pero ang ato lang gusto, no, kung mag-solve ta, ang ato lang gusto kay iyaha lang cross-section, okay? Iyaha lang cross-section ng atong gusto. So of course, kailangan na to isolve ang cross-sectional area, no? Cross-sectional area, kini lang siya nga area mismo. Kini lang, no? Kini lang dyan siya mismo. Kini lang, unsa lang gi-area sa cross-section sa atuang structural steel. Kana lang siya nga area. Next, we have here centroid. Of course, no, dapat makabaluta asa dapit ang centroid sa atuang structural steel. No, unsa man ang centroid? Natay kanami kang point, no? It is a point inside sa tuang figure or sa tuang cross section in which kung tungaon nato siya along x or centroidal x, equal ang area sa taas, equal pud ang area sa baba. Bali ang area nga natunga sa taas o area nga natunga nato sa ubos, equal ang ilahang area. So mo na siya. Napud tay, okay, listen sa nako ha. Napud tay centroidal y-axis, no? Si centroidal y-axis or CY, iya pong gitunga ang dani nga side o dani nga side. Bali, ang area dani nga side o ang area dani nga side sa gitungaan kay equal sila in value. So, mo nang centroidal y, no? Since naman, again, na kay centroidal y, dapat kay centroidal x-axis, no? Kung asa sila mag-intersect ang duha ka centroidal axis, so mao na ang atuang centroid. Okay? Kung asa magtagbo ang kung asa magtagbo ang centroidal y-axis ug centroidal x-axis, inertia, no? Ang basic definition lang, no, ni moment of inertia or second moment of area, it measures the beam's ability to resist bending when load is applied, no? Basic lang yung definition. Mo siya ang kung unsa ka kusgan ang ato ang structural steel to resist bending. Subot pa sabot, kung taas ka og values imuhang inertia, dako pod siya og resistance against flexural stress.
resistance against buckling. So mo ni yung formula. So kini siya ma-encounter nato ni sa ato ang mga future of moment of inertia over area. So napo tayo elastic section modulus, no? Si elastic section modulus, ratio lang siya ni inertia over C. Diba, if na-remember, si C, kung natay structural steel, and may Excuse me, sir. ang centroidal nga axis, si C, siya lang ang farthest distance gikan to ang centroidal axis. So, mo nating centroidal axis, mo ni ang possible nga values at pinakalayo Excuse me, nga sir. distance, kung kinsa ang pinakalayo nga fiber, kini ba nga fiber or kini ba nga fiber sa taas, Excuse me, ikan sir. ang centroidal x-axis. So, mo na ang ato ang Excuse me lang C. sir. Now, take note ha, Excuse if me, mugawas sir. gani si S, tapos mugawas po si Sir. I, sa mga future na to nga problem, di ba since parehas man sila measure, narao parehas sila definition, di ba ni moment of inertia, ability to resist bend. Isa ba dapat ang atong i-follow? No, dapat i-follow Yes, na sir. si section modulus. So dapat si Sir. section modulus ang atong gamiton kung mag-solve na sa mga problems. Okay? Sir. So let's Please, let's proceed. Napot yung mga basic formulas. Sir. So mo ni siya. Yes? Excuse me, sir. Wala po. Naka-share screen po. Wait ha. Kanina na lang, sir. Inertia. Ganina ra. Yes, sir. Moment of inertia. Wala na share screen di ay. Huwag mo nagsaba. Kapila namin nag-one, sir. Open mic, sir. Na? Nag-open namin sa mong mic earlier, sir. Pero wala. Moment of inertia, sir. Asa na pinaka-stop dear? Moment of inertia daw, sir. Sorry. Wait lang ha. Asa naka-stop? Sa pinakaunag yun? Dili, sir, Moment sa of inertia, moment sir. of inertia, Oh, sir. moment. Balik sana ko ha. Kani? Dari guys? Yes, sir. Hello. Yes. Yes, sir. Okay. So balik lang sa it measures beam's ability to resist bending. Di ba naman tayo bending stress, no? Kung natay beam, no? Kung ma-introduce tag force dana sa perpendicular sa beam, sa may tapo sa beam, no? Possible siya mo bawog, no? Kung mubawog siya, baka produce na siya ng bending stress is mo na ang moment of inertia. But pasabot, kung taas ka og moment of inertia, but pasabot, taas po siya og resistance against bending stress. Okay? Next nga sectional property, natay radius of gyration. No? Kini po si radius of gyration, it is a parameter to measure the stiffness. No? Di ba akong gimension ka ganina, one of the disadvantages of structural steel is iyahang no? Para pud ma-resist nato ni ang pagbawog, dapat pud dako taog value sa ato ang radius of
gyration. Kaya it is a measurement of stiffness, no? Kung si moment of inertia, it resists bending, kini pud si radius of ay si moment of inertia mo resist og bending stress, kini pud si radius of gyration, siya pud ang measure to resist buckling. Okay? So let's proceed. Napod tay elastic section modulus. Kini pud si elastic section modulus, same sila og function ni moment of inertia, no? Mo resist sila og bending, no? Ang formula lang ni section modulus kay moment of inertia over c. Kinsa man na si c? C is the distance, c is the from the neutral axis. Bali, it is the distance from the neutral axis to the extreme fiber, no? Kung hay na kay wide flange, no, na kay wide flange, tapos money mo ang centroidal axis or centroidal x-axis, piliyon lang nimo asa ang pinakalayo ay comb fiber. So imuhang C kini either sa ilang duha or kung kinsa ang mas dako og value. Okay? So mo na siya ang imuhang C. Now, if ever sa board exam ihatag si section modulus at the same time ihatag si moment of inertia, no? Again, 'di ba? Both si section So kinsa man natong gamiton, no? Dapat gamiton lang nato si section modulus. Dapat siya ang mag-govern among sa duha ka sectional properties. So dapat si section modulus ang ato ang gamiton. So let's proceed. Okay, nanata sa mga basic formulas. Okay. O, mao na ni siya atong panggamiton sa board exam na mga formulas. Shear stress or ginatawag po na siya og web shear stress. It is denoted by symbol F sub V. Iyan ang formula, shear over dTW. Di ba? Again, sectional part sa cross-section, sa natay web thickness. Kung sa ang web thickness, mo na siya ang T sub W. Napunta dani, unsa gani na siya, flange breadth, denoted by V sub F. Tapos kini natay si F sub V or si average shear stress, ilang formula kay shear over dTW. Again, si D, isa na si D, mo na si depth. Si T sub W, mo na siya ang web thickness. Okay? Formula. V times Q over IB. No? Kini si I, mo ni siya ang moment of inertia. Kini din si B, o kinsa man na si B. Kini si B, depende na siya kung asa tagakuha og shear stress. Kaya ang definition ni horizontal shear stress, okay, kini si general shear stress, again na take note, please take note. Kini si general shear stress or si horizontal shear stress, siya itong ginagamit na formula kung mag-solve ta og stress or mag-solve ta og shear stress sa specific location sa ato ang cross-section. No? For example, kini, si horizontal shear stress, kaya ta mo solve og shear stress any point sa tong cross-section. Pwede ta dari mag-solve og shear stress. 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 So, mo na siya ang gamit ni general shear stress. Kaya na to mag-solve bisag asa nga point sa ato ang cross-section. Whereas, kini si average shear stress, literal nga, ginakuha lang nato ang average shear stress sa ato ang
no? Ang unit ni shear flow usually naka Newton per mm, no? Unsa interpretation nato ana, no? Siya lang ang pag-interpret lang nato kang shear flow mo ni siyang amount of force, di ba? Si N mo man ang force Newton, no? Siya lang ang amount of force per unit length, no? Next, napot tayo flexural stress or bending stress, no? Balik-balik na ni siya, no? Nakaagi na mo ani sa inyuhang mechanics of deformable bodies, no? Natay bending stress, do ang formula lang niya mc over I, where m is the moment or bending moment. C, again, katong C mo, ito siya ang farthest distance modulus. Diba, remember, section modulus is just equal I over C. O, natay C over C over I. So, again, 1 over S, which is mao ni Dani, busa natay M over S. Kani siya, mo ni siya tong formula if maximum nga bending stress. Pero pag wala giingon nga maximum bending stress, kini lang atong gamiton. Instead nga C, Y lang siya. Kay specific portion man ang ginapasolvan nato og bending stress. So dili siya extreme fiber, no? Over VQ. Kinsa man na si R, mo na siya ang atuang shearing resistance. Walang na siya, no? Allowable shear stress sa atuang bolts times isa ka area sa atuang bolt times pila ka buok bolts. Okay? Mo na siya atuang shearing resistance. Masabot aning mga variables nga present sa tuang formula. Again, tanawon na lang ninyo, no? Mo ni siya ang mga unsay pasabot sa mga variables nga naa sa atuang formula. So please diretso memorize ang formula. Palihog ko picture ani nga mga formulas, please. Palihog ko picture before ta mag-proceed sa atuang sample problems. Palihog ko picture. 5, 4, 3, 2, 1. Maura ni siya mga formulas ang atong gamiton under sa topic nga basic of steel design. So let's proceed. Okay, mo ni siya ang dapat Japon ninyo i-take note, no? Sa boarding no nga pag natay beam, example, loading ang beam, no, na siya uniform load, na siya concentrated load, no, para ma-solve na to ang shear, unsa tong ginabuhat, muagi sa taog, shear diagram, no, which is grabe siya ka arduous siya nga at last, no? Kala siya og oras, no? Nya sa board exam, di ba? Time pressured ang board exam, no? So dapat mangitatag pa maagi para dili na ta moagi og shear diagram, di na po ta mo portion. So busa nanay mga derived formulas for different types of loadings and support para makuha nato ang shear and moment. Okay? Let's proceed. Okay, mao ni sila. Okay, ako lang i-present tanan ha. Okay. Kini siya is atong ma-observe, no, ang mga support lang dani kay simple support, no? Hinge and roller or pin and roller ang mga supports. Sure, mga support. Okay, pag nakay-load nga diretsyo sa tunga, makuha na nato ang iyang maximum shear, T over 2 lang. Makuha po nato ang maximum moment, PL over 4. By the way, ang L, mo na siya ang length sa ato ang beam. If natay loading, duha ka
ang beam, so mora ni iyang formula, no? Maximum shear is just equal to P, no? Maximum moment is just equal to PL over 3. So exclude na ni, kay kini siya nga topic dito na ni sa inyo ha, structural theory, pag-solve sa deflection. Now, pag natay load na tulo ka point load tapos equal ilang distances from each other, no? Ang maximum shear is just equal to 1.5 P. Then ang maximum moment is just equal to PL over 2. Again, kining deflect. So if natay uniform load, ang maximum, okay, natay uniform load pero observe na throughout sa span, no? Dili siya putol. Throughout sa span siya nga uniform load, no? Kung mag-solve ta og max shear, iya lang formula is WL over 2. So mao na iyahang maximum shear. For maximum moment, iyang formula kay WL squared over 8. And again, kining deflection under na ni sa inyong structural theory. So kini lang ang mga formulas kung inyong i-remember. Pero again, hindi pa man na ninyo diretso ma-memorize for this discussion. Palihog ko picture para na mo'y reference. This picture. And also, no, basin nag-wonder mo, nganong sayon na kaya mga loading, sir, no? Puro sira point load, uniform load. Kay actually, guys, sa board exam, dili mabalaka, no? Kay ang loading nga ihatag ni Ma'am Praxi, no? Dili mga lisod nga loading, no? Dili siya muhatag o mga parabolic loading, irregular shape nga lisod nga ihatag nga loading ni Ma'am Praxi, basin tagaan lang mo niya og triangular load. Which is impossible pagani kayo, no? Dili pagit kay siya murag wala pud ko kaagip ano nga basin magatag si Ma'am Praxi og inani kalisod nga load, nga triangular load. Inyo ang derived formula sa mga loading, kinira pong sayon nga mga loading. Okay? Maramong picture. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, let's proceed na sa ato ang mga sample problems. Okay? Sorry. So sample problem number 1. Okay. So sample problem number 1 states a simple repeated load of 12 kilonewton per meter. Ang properties dayon sa W or wide flange, kining pasabot aning W kay wide flange. Unsay pasabot si wide flange katura ng inaning nga shape sa ato 80 by 86 nga wide flange are as follows. Okay? Natay area given, natay flange breadth given, natay thickness sa flange given, natay moment of inertia sa x-axis given, natay thickness sa web given. In kilonewton. Letter B, average shear stress sa beam in megapascal. And letter C, maximum shear stress sa tuang beam in megapascal. So let's proceed sa tuang solution. So again, maura ning mga given, ako lang gi-present again. Since gihatag sa tuwa, di ba? Kay beam, no? Nga simple span. Tapos, nado sa uniform load nga equal to 12 kilonewton per meter. Tapos kung span or ang length sa tuwang beam equal to 10 meters. Pinakauna ginapang to uniform load. Ang atong type sa support, pin and roller, same sa problem.
So na natay derive formula ana para ma-solve nato ang maximum shear sa beam which is kani. Shear. Since natay W or uniform load given 12 kilonewton per meter, naputay length given 10 meters, then ang product nila we will divide by 2, so natay maximum shear equal to 60 kilonewton. So dali ra kayo no? No, kung wagi pa kag shear and moment diagram ani no malangay gid ka sa imuhang board exam. So basta kailangan sa board exam mag-practice na mo nga mag-memorize mo og mga direct formulas. So nalakay 1 point sa board exam, 60 kilonewton. Problem number 2 or letter formulas pag mag-solve kag average shear stress unsa ra ganing formula? Di ba mora ning formula no sa average shear stress? F sub V is equal to V over dTW. O kinsa man na si V? O kana si V mora na siya si maximum A. Sayon ra gid kayo ni Sean. Promise. Okay. And letter C, calculate the maximum shear stress in the beam. Oh, Sir, excuse me, sir. yes. Walay kwan, sir, presentation. Bago lang nawala. Pagbalik nimo, sir. Nawala ka ganina po, sir. Yati. Yes, sir. Pero wala pa yung answer, sir. Sa letter B, okay, reshare na ko, balik ka, nawala siguro akong signal. So far, klaro ba akong discussion sa previous slides? Clara, sir. Okay, okay. So ako i-reshare again ha, pasensya kayo. Feel ako sa internet, I don't know. Sa letter B, no? Okay, ka na makita na ang screen. Yes, sir. Okay. So calculate the average shear stress in the beam. Okay. No? Average shear stress, di ba yan ang formula kani, no? F sub V is equal to V over dTW. Where V, maura na siya ang shear force, which is na-solve na nato no, sa previous nga item. O kini si D, isa man na si D, di ba maura na siya ang depth. Depth sa given, yapon siya, 480 mm. Kining si T sub W, amora ni siya ang web thickness which is given also 12 mm, no? Therefore, diretso na ta substitute sa ato ang mga given. So 60 over 480 times so mag-times ta og
1,000. Okay? Okay, so therefore, ang atong answer, 10.42 megapascal. So by the way, megapascal, good usually ang ginapagamit nga final unit m squared. So basta subusa dani atong ginewton sa numerator, sa denominator pod naka mm. Okay? So let's proceed. Calculate the maximum shear stress in the beam in megapascal. So dani sa letter B, ang ginapasolve lang kay average shear stress. Sa letter C, ang ginapasolve maximum shear stress. Remember sa atong discussion kaganina, mo ni siya atong gamiton nga formula. Ili kani. Di ba? Kana siya, mo ni di ba siya ang average shear stress. Dapat ang atong gamiton kini nga formula, si horizontal shear stress. Shear stress. Nganong kini atong gamiton nga horizontal shear stress? Mo ni siya ang atong distribution sa tuang shear stress, no? Dani sa top fiber, 0 ang atuang shear stress. Dani po sa bottom fiber, 0 ang atong shear stress. Pero observe nga as we go on, no, dana magkadako ang atuang shear stress. Subot ba sabot, dili uniform ang shear stress sa cross-section sa atuang steel. Nagkalaylahi ang ilahang value sa shear stress. Katong si average shear stress, kung tanawin ninyo nga shear diagram, kini, katong ang average shear stress, kuha lang niya ang average ani nga shear stress. No? Laylay man ang value sa tuwang shear stress, depende sa location sa tuang, depende sa location sa ginakuhaan na tuog shear stress. Kini, formula atong gamiton. Di ba remember sa discussion ako earlier, nga kini siya si horizontal shear stress, gitagaan pa niya ani capacity or ability para makasolve ta og shear stress at different locations sa gusto man nato gusto man ipasolve kay maximum shear stress. Kung tanawon nato ang diagram sa ato ang shear stress, asa man ang maximum shear stress? So ang maximum shear stress, ang location niya kay nasa neutral axis. Shear stress sa neutral axis. So mo ni siyang formula, VQ over IP. Okay? Butang lang nato tanan ang iyahang mga dimension. So, si Q, di ba si V, si Q mo yung bago nato nga variable, si Q. Where Q equal siya to AY. Where A, wala siya ang area. Remember lang sa area. Si Y dayon, siya ang distance of the centroid of the area, kini nga area, mo lang na siya ang thickness or width sa sheared portion. Karon, di ba sa kung giingon, asa gakahitabo ang maximum shear stress? Gakahitabo ang maximum shear stress sa neutral axis. So atong i-project, so unsa ang width dani sa neutral axis? Di ba kini nga portion, mo niya to ang neutral. Kung ang ipasolve kay neutral axis dani nga portion, so dapat ang B nato kini na pod, which is ang flange breadth equal to 180 mm. Subot pasabot, ang B kay nag-vary siya, no? Kini nga V, ang value ni V, nagdepende siya kung asa tanga point, asa tanga portion sa cross-section sa atong steel, gakuha og shear nga stress, no?
Kung sa neutral axis, o syempre, web thickness lang. Pero pag dani dapit ka sa flange breadth ang value sa imuhang B. Okay? Anyway, solve sa nato ni CQ. Atong buhaton para ma-solve nato si Q, ikat nato siya sa neutral axis. So naay duha ka portion. Naay baba nga makat, naay top nga makat, no? Bisag asa imong pilion, okay ra. Pwede sa top, pwede sa baba. Akong gipili ining top. Hello, maklaro pa ko? Yes, sir. Okay. So, regardless no kung asa mong pilion top or bottom, as long as mag-cut ka, again mag-cut dapat ka kung asa ka mag-solve og shear stress. Pero this time, giingon man dani maximum shear stress. Again, asa gakahitabo ang maximum shear stress sa neutral axis. Therefore, asa ka mag-cut dadto sa dimensions. Okay, mga dimension, last dimension. O, asa manigikan si 2 to 5. So, si 2 to 5, gikan lang na siya ni 480. Kini si 480 divided by 2 para matunga. Minusan lang din nato siya og 15. Kaya naman tayo 15 dani. Okay, get? So, natay 2 to 5. So, si 2 to 5, dani nga distance, padulong dani nga distance. Again, consider na, di ba, remember ang formula lang ni Q is equal to AY. Consider na to ni kini nga rectangle equal to AY. A sub 1, area 1. Kini dali nga rectangle equal to area 2. Okay. Nani lang siya si QAY. Paminaw tarong ha. Can si A area lang. Okay ni. Area number 1. 180 times 15. Ay rectangle man ni kining area 180 times 15. Kini din si AY, distance lang ni area 1, distance na ako para klaro. Sa neutral axis, no? Distance sa centroid ni area 1 padulong sa neutral axis. O pila man na? 2 to 5 plus katunga lang ni 15. So mao nang 2 to 5 plus katunga ni 15 equal to 7.5. Next, area 2. Area ni rectangular gyapon siya. 2 to 5 times 12. This time, iyan na pong centroidal distance padulong sa neutral axis. E diba? Dari lang siya katunga. Pila man ang katunga? Katunga lang siya ni 2 to 5. So, busa na tayo 2 to 5 over 2. So, masolve na to, Q equal to 931,500. So, again, kini si Y, distance lang na gikan sa neutral axis padulong sa centroid sa area nga itong i-consider. No? Parehas ni area 1 na siya own centroid. Kuwaon lang din na ito nga distance. Na to si Q equal to 931,500. So again, mo ng formula, substitute na nato tanan nato na solve. O di ba? 60 kilonewton, convert nato to newton, so 60,000 newton. Q 931,500. Moment of inertia given 383.13 times 10 to the power of 6. 12 mm tungod kay dani man ta nga namata sa neutral axis nag-solve og shear stress, which is ang width dana or ang dimension dana equal to 12 mm. So 12 mm ang atong gibutang nga dimension sa B. So therefore ang maximum shear stress equal to
12.16 megapascal. Okay. For sample problem number 2, na tayo wide flange. Iya daw maximum shear sa wide flange kay 300 kilonewton. Tapos, mo ni siya ang sectional, mo ni siya ang mga dimensions sa tuang beam. Flange breadth 250, thickness flange 15, web thickness 12, depth 350 mm. Ang ginapasolve, A, nara, kini ang point A, no? Considering daw sa flange section. Letter C, shear stress considering the web portion. And then letter D, determine diagonal. Flange, mo ni iyahang dimensions, no? Depth 350, flange breadth 250, thickness sa flange 15, thickness sa web 12 mm. So first, una ginapangayo, solve na nato ang shear stress sa bottom. O dali nga point, no? Kini o, kining circle. Sa bottom daw. Shear stress sa bottom. Again, ginapasolve ta karon, no, specific na pod nga portions unsa gamiton nato nga formula sa shear stress. So kini atong gamiton. Ila. So VQ over IP. So solve sa ta moment of inertia. Kay wala man gihatag ang moment of inertia. So moment of inertia, BH cube. Okay, yun sa man ako ni para makapalo mo. Kung gigamit ani, inertia big minus inertia small. Okay, inertia small. Sa akong gibuhat ana? Kini, ako siyang gihimo og rectangle. Okay? Kini dayon napud tay duha dani ka rectangle. Isa ka rectangle, isa ka rectangle. Okay? Makita ni na big rectangle, na din duha ka smaller rectangles. No? Kung i-minus nimo ang duha ka smaller rectangles sa big rectangle, ang mabilin ra gyapon kay ang ato ang wide flange. So para ni mas dali ang ato ang solution. Okay? So PH cube over 12, di ba mo ni siya ang moment of inertia for rectangle. So 250 times 350 cube. Ang ma-cube kay kini nga side. Okay? Over 12. Minusan lang din nato since napantay duha ka duha natay minus 2. O kini nga dimension dani equal na to 119. O yun sa ako na pagkuha si 119. So, or 250 minus web nato nga 12 divided by 2. Okay, ginanaran ako na siya pagkuha. Dahil kini dahil 320 mo, ni si 320. Kini si 320. O, yun saan ako na pagkuha? 350 lang. 350. Duha ka thickness sa flange nga 15. Therefore, natay 320. Sa itong makuha nga moment of inertia equal to, pila man ni? 243,330,500. Ang next na to buhaton is mag-solve ta og Q. O di ba unsa ganina si Q? Kasi formula gani Q, A times Y. Times Y. Di ba where A is outong area,
y is ang atong distance. Di ba giingon dani sa problem nga dani daw ta sa bottom mag-solve og shear stress. Di ba? Unsa atong first step bago ta mag-solve og q equal to ay dapat mag-cut ta kung asa nga section ta or asa ta nga point mag-solve og shear stress since giingon man sa bottom. So dani ta mag-cut sa bottom. No, mag-cut ta sa bottom. Natay area sa taas nga pwede i-consider, naputay area sa ubos nga i-consider. Okay. Stragid dapat kag parehas stragid na siya og ma-solve nga Q. Okay. Kung sa taas ka mag-solve, dagan ka area i-consider. Pwede ka na area 1, area 2, na area 3. Pwede ba ka sa ubos na lang ka magkuha. I-cut mo siya sa ubos, kung imong i-consider area dani sa ubos, nabay area wala. O di ba wala area? So therefore, atong Q pod, 0. No? Matingala mo, alam ano kung na 0 ang Q? What if sa taas na lang day among pilion, sir? No? Sa taas na lang day among pilion, sir. Kaya kung sa ubos, ma-0 man. Actually, bisan pag sa taas inyong gamiton, kini nga complicated nga area inyong gamiton, 0 ra gyapon inyong ma-solve nga Q. I-solve na ninyo, i-practice na ninyo sa iyong balay. No, nga i-consider ninyo nang ma-solve ana nga Q. So therefore, atong Q ana, 0 ra gyud. Di nato ipugos. No, again kung na-confuse mo lang anong 0, again, isolve ninyo nga, i-consider ninyo ang taas nga portion, 0 ra gyapon ang ma-solve ana. Promise. Trust me. So substitute nato. So 0 atong Q. Therefore, atong shear stress ni siya. O, di ba inani atong shear diagram? O, pila di ang shear dani? Ay, paana dito, sorry. Paana. O, di ba paana to sa baba o sa taas? Pila di atong shear dani? O, 0 yung shear. So, ni-agree na siya sa atong na-solve nga answer. Nga ang shear dani sa ubos is equal to 0. Okay, let's proceed. Okay ni, shear stress daw sa A, considering sa flange. Okay ni, point A, consider na to ang flange. Again, solve sa ta QAY. Again, before ta makasolve sa tong QAY, dapat mag-cut ta. Okay, naidua, mag-cut ta kung asa ta mag-solve sa to ang shear stress. Okay, mag-cut ta dali. Portion. Okay, kamo na bahala kung asa mo mag-consider. Pero para sa kuha, pilion nako ang location nga sayon ra nako isolve. O kung gusto mong mapadali yung kinabuhi, so i-consider ninyo ang taas nga portion kay isa raman ka area ang ato ang makonsider. O kinirang bida, ang saya, bida-bida na pwede ra pag kininyo ni i-consider ang sa ubos, no? Nga dagan mong i-consider nga area. Regardless, again, kung asa yung pilion, sa taas man or sa baba, same na gud iyong ma-solve nga Q. Para sa kuha, gusto ko mapasayon akong kinabuhi, akong i-consider kinilang sa taas. So yung dimension, ko lang ipakita tanan dimension. Again, neutral axis, along X, naragyapon sa tunga, no? Naragyapon sa tunga. Nakaingon ko, tungod kay, kung tungaon na to ang ato ang structural steel, mismo sa tunga, no? Kung tungaon yun nato siya sa tunga, equal raman ang area dani sa taas, equal ra pod ang area dani sa ubos. Therefore, makaingon gid ko nga naa sa tunga ang centroidal x-axis. Kay unsa day ang nature sa to ang steel, sa to
Ito nga ang atoang centroidal x-axis. So let's proceed. So akong i-consider lang kay dani nga area sa taas. So 250 times 15. Times lang din nato, di ba? Sa centroid dani. Mamali ang centroid. So centroid padulong sa neutral axis, so, which is equal to 160 nga sa 15. O, pilay ka to nga sa 15? 7.5. Therefore, that is equal to 167.5. So, atong masolve nga Q equal to 628.125 mm cube. So, again, mo ni ang ato ang formula, no? Kung mag-solve tag specific shear stress, no? Depende sa location. VQ over IB. So, substitute, given na diba si ato ang shear, given siya sa atong problem, 300 kilonewton, di-convert lang nato siya to Newton, so nag-times ta og 1,000. Then Q nato, na-solve na nato. Tapos, moment of inertia, na-solve na po nato na no, sa previous item. Tapos, ang atong gamiton nga P kay 250 mm. Nganong 250 mm man? Nganong dili man 12 mm, sir? 250 mm atong gamiton tungod kay gi-state sa problem nga considering the flange. O flange man ang i-consider daw. O pila ang width sa flange? 250. So busa 250 atong gigamit nga P. Consider daw nato ang shear stress at A, this time considering sa web. Pag i-consider nato ang web, ang mailis lang ana, kini lang B. Kini lang B ang mailis. May wala siya og 12 mm. Therefore, ang atong shear stress is equal Pascal. Let's proceed. Kani maximum shear stress. Again, asa gakahitabo ang maximum shear stress sa neutral axis. So ako siyang gikat sa neutral axis, no? Para mag-solve din ta sa ato ang Q. Again, Q is equal to AY lang gyapon, no? Q is equal to AY. So ako siyang gikat sa neutral axis. So consider gyapon ta na tay ang area 1. So 15 times 250. Times lang din nato sa iyang y or iyahang centroid padulong sa neutral axis nga distance. 160 plus katunga sa 15 nga 7.5, therefore natay 167.5. Then area 160 times 12 times lang din nato siya sa iyahang centroidal distance kini, which is katunga lang sa 160. So 160 divided by 2. Therefore, Q is equal to 781.725 mm cube. Substitute lang nato sa atong formula. Again, shear force nato 300 kilonewton. Ang moment of inertia, na-solve na gyapon nato na sa previous item. Then, since dani man ta sa neutral axis nag-solve og shear stress, so pila ang thickness dana, that is equal to 12 mm. So therefore, atong ma-solve nga maximum shear stress is equal to 80.32 megapascal. Okay? Next, sample problem number 3. So, a wide flange section has the following properties. So, given flange breadth 150, thickness of flange 12, moment of inertia 108 times 10 to the power of 6, thickness of web 9, depth 300, Fy 250, allowable shear stress 0.4 Fy, Q at NA is equal to 380 times 10 to the power of 3 mm cube. Sa pasabutan ng Q at NA, bali, na-solve na niya si Q at NA. Given. So again, mo rin yung given, ako lang gisulat again. So first, ginapasolve kay allowable shear stress daw. Allowable shear stress, given siya guys,
allowable shear stress daw is equal to 0.4 Fy. So, yun na kayo, na nakay 1 point diretsyo. O lamang kay Fy, pila value sa imong Fy? Nare mong Fy equal to 250. So, substitute na diretsyo, allowable shear stress is equal to 0.4 times 250 megapascal. Therefore, ang imong allowable shear stress is just equal to 100 megapascal. Next, shear capacity. Diba? Nakay allowable shear. So, diba, mo ni ang formula sa mong shear stress? Nakay shear capacity, ang atong ginasolve ka ng V. O nakay Q, given si Q at NA. Given Japon si moment of inertia. Given Japon si B. Substitute rin na ito, diretsyo. Okay? Again, ang allowable shear stress, 100 megapascal. Ang ato ang Q given 380 times 10 to the power of 3. Ato ang I given 108 times 10 to the power of 6. Atong thickness sa web given 9 mm. So therefore, ang atong allowable shear is equal to 255,789.47 Newton. O, pero mali na siya nga solution ha. Okay, mali ni siya nga solution. Dapat dili kini atong gamiton. No, dapat dili si VQ over IB atong gamiton. Atong dapat gamiton V over DTW. Okay, please take note. Okay, pag nagani kay mga allowable stresses, pares ani allowable shear stress, kana siya gikan na siya kang NSCP or National Structural Code of the Philippines. Pag gikan kay siya kang NSCP, kini atong gamiton. Ganun kini atong gamiton kay kini pud siya nga formula, gikan gyapon na siya kang NSCP. Hanta sa mga spurts o direct nga formula or mas easy nga formula para mas dali nato ma-solve ang mga shear stresses. So therefore, kini atong gamiton nga formula. So substitute nato, 100 megapascal is equal to V over D nato equal to 300 mm. Tapos thickness sa atong web equal to 9 mm. Therefore, atong shear capacity is equal to load in kilonewton per meter at the section that the section could carry if the simple span is 10 meters. O diba? Nanagapon tayo direct formula no? Basta uniform load. Tapos natay maximum shear o natay maximum shear Vmax equal to 270 kilonewton. So ang ginapasolve, uniform load. Kinsa man na si uniform load? Mao na si W. So pwede rin ito ni gamiton nga formula. So Vmax is equal to WL over 2. O nanatay length. Pilang length ani? Given ang length ani, equal to 10 meters ang length. Ang Vmax nato, again, na-solve na nato, no? 270 kilonewton. Therefore, ang uniform load is just equal to 54 kilonewton flow at the neutral axis. O, di ba? Ang formula lang ni shear flow, VQ over I. O, ang nalahi lang kay, nawala lang to si I, nawala lang si B, no? Ang shear flow lang kay VQ over I. So, na nato, no? 270 kilonewton, i-convert lang nato to Newton. Okay? Then, Q nato, given siya sa problem, 380 times 10 to the power of 3 mm3. Then moment of inertia given nagyapon sa problem 108 times 10 to the power of 6 mm4. So therefore, masolve na nato si Q equal to 950 Newton the flange 40 mm from the edge. Okay. Okay, mo na to ang this time no ipasolve na ta og shear flow 40 mm gikan sa edge. No, wala siya nag-ingon, no?
kung asa nga edge. Dani ba nga edge? Pakita sa ako mga kuan na dimension. Dani ba sa edge, no? No, kung dani nga edge sa nga edge, so gikan na isbog kag 40 na wala na ka natunong na naka sa web nga portion, no? Kung 40 na naka sa web nga portion, which is contradicting na siya sa problem. Kay giingon dani flange man daw. So dapat ang interpretation ana dani siya gikan. Okay? So, asa man ka, sulod pagyapon ka sa flange. So I hope na gets no nga kailangan na to interpret ang problem gyud pa maayo. Okay? Dapat natay common sense, no? Kay kung dani ka nagbasi nga edge, nisbog ka pa sa ka 40 na niabot na ka kang web, which is wrong. So dani narap nisbog ka 40 mm. So inani siya. So mag-cut ka again considering kung asa ka mag-solve og shear force or shear flow. So ako siyang gi-cut again na kay duwa ka area I consider. Kini nga area which is very complicated or kini nga area katong putol which is mas sayon. So akong gigamit kining putol. Kining mas sayon. Okay? So dapat mag-cut gyapon ta tungod kay kailangan ta mag-solve og Q. So Q is equal to AY. So again, kini akong gigamit nga cutting kay mas sayon siya compare aning complicated one sa inyong right side. So area ani rectangle lang so 40 times 12. O yadeng distance gikan dani padulong dani plus katunga sa 12 which is equal to 6. So therefore 144. So natay ma-solve nga Q equal to 69,120 mm3. So again, mo ning formula sa to ang shear flow, substitute lang din nato, no? Again, atong shear force is equal to 200 sa Q, big Q is equal to 69,120. Then ang moment of inertia given na gyapon 108 times 10 to the power of 6 mm to the power of 4. Therefore, ang shear flow di ay dani nga portion kinino, dani nga portion sa edge sa tong flange, 40 mm from the edge of the flange is 172.8 Newton per mm. On sa interpretation ana, no? Bali per mm nga length, no, per millimeter sa tuang flange, ga-carry siya og 172.8 Newton nga shear force. So last nga sample problem, no, talion lang natin ni 10 minutes na lang ta, okay? Steel beam is made which width of the flange is 300 mm, flange thickness 20 mm, moment of inertia sa x-axis is 1.16 times 10 to the power of 9, its web thickness is 10 mm, iyang simple span is 9 meters, tapos na siya uniform load nga 50 kilonewton per meter throughout sa iyang span, tapos na siya 195 stress is equal to 150 megapascal. So ang ginapasolve, required section modulus without exceeding sa allowable bending stress, section modulus sa wide flange, width sa top and bottom reinforcing steel plate, if necessary, then length dayon sa top and bottom reinforcing plate if necessary. Okay? So let's proceed. Okay, morning mga given. So morning diba itong beam, simple span daw siya, nasa uniform load nga 50 kilonewton per meter throughout sa iyang span. Tapos nasa uniform load
ay na siya point load equal to 195 kilonewton. Na siya simple span nga 9 meters. So ang ginapasolve, isolve daw nato ang required suction modulus without exceeding the allowable bending stress. Pila na itong allowable bending stress? That is 150 megapascal. O di ba mora niyang formula kung mag-solve ta og bending stress, no? FB max is equal to moment nga atong gina-resist over required nga section modulus, no? This time, solve sa nato ang moment. Pero karon magamit lang ta og derived nga formulas. Di ba nay duha ka classes nga loading? Nay point load PL over 4. Pag uniform load, ang formula WL squared over 8. So, combine lang nato sila duha, no? Substitute lang din ta diretsyo. Okay? So, point load, 195 times nato sa length nga 9 divided by 4. Si uniform load, 50 kilonewton per meter times length niya nga 9 squared lang dayon over 8. Therefore, natay maximum moment equal to 945 kilonewton meter. So substitute lang nato sa dani. Again, atong allowable bending stress is equal to 150 megapascal. Ato ding na-solve nga moment kay 945 kilonewton meter. Again, atong gustong units kay so nag-times la og 10 to the power of 6. So masolve na nato atong required section modulus equal to 6,300,000 mm cube. Sa interpretation ana, okay. Dapat masabtan ninyo pa maayo. Dapat daw sa di ba ang sa gani si section modulus? Section modulus is the ability of the material to resist bending, no? But pasabot, kini atong required nga section modulus para safe lang ato ang beam, no? Dili ta mula pa 945 kilonewton meter. So para safe ang ato ang beam, dapat daw ang section modulus sa atong structural steel is equal to 6,300,000. Pero, di ba remember, natay structural steel which has its own details. No money ang own details sa atong structural steel. Nada siya moment of inertia nga 1.16 times 10 to the power of 9. Tapos dapat siya C. Remember, di ba C value is gikan sa neutral axis padulong sa extreme fiber, which is equal lang, di ba, depth mani. So depth lang, which is equal to 600. Ilang actual nga section modulus sa ito ang structural steel? It is equal to 3,866,666.67. So maulan ni ang actual, okay? Palihog og sabot ha nga 666.67 mm cube, which is very gamay. No, gamay kay siya compare sa atong kailangan. No, atong kailangan kay 6.3 million. No, kung given nga naatay allowable, natay limit nga bending stress. So sa atong buhaton, mo na din dara din mag-play ang part sa atuang plates. Ato lang sa ligan kay ang katong wide flange lang mismo, dili siya enough to carry the bending moment nga na-produce due to loading. So natay plate no top and bottom. This time ang ginapasolve kay
ang width, no? Kini nga diameter sa atong plate para ma-resist nato ang bending moment para dili ta mula pa sa allowable bending stress, no? Iyang thickness sa plate kay 12 mm, no? Again, mora ni ang neutral axis, no? Kay symmetrical ra magyapon ta. So, kung ikat nato sa tunga nga portion, ang upper portion equal ra gyapon siya sa area sa bottom nato nga portion. Okay. So, let's proceed, no? O mao na ni siya ang new nga C value. Gikan sa neutral axis padulong sa extreme fiber. Pwede po siya sa baba. Same ra gyapon. Walay kurve. Same ra gyapon. C ra gyapon. O di ba? Plate is necessary. Again, nganong necessary si plate? Tungod kay si S required, dako kaayo. Kulangon atuang S actual kung ato lang basihan kay katulang structural steel nga wide flange. Kulangon siya. Dapat magpatabang ta sa tuang structural plate. Kining duha ka plate sa top and bottom. Okay? S required is equal to moment of inertia over C. Kailangan, kini man gyud si plate, guys. Pag introduce nato og plate, madugangan ang atuang moment of inertia. Siya, ato pong section modulus, mo increase po siya. No? Kung mo-increase atong section modulus, possible nga moabot na ta sa atuang S required. No? Kung moabot na ta sa atong S required, safe na ang atuang beam to carry bending moment. Okay. For this time, gamit sa taog parallel axis theorem. No? Para masolve na to ang moment. I-consider na to si structural plate ay kini si structural steel nga wide flange og ato ang structural plate. So kini moment of inertia ni siya sa ato ang structural steel 1.16 times 10 to the power of 9. Mag-distance formula pa bata? Dili na ta mag-distance formula sa ato ang wide flange tungod kay ang neutral axis sa whole section structural wide flange. Pero si plate, kailangan nato si plate og distance formula. Kaya di ba mora ni ang neutral axis sa whole section. Asa man ang neutral axis ni plate? Naradani, no? Naradani ilahang mga neutral axis. No, kag distance formula kang plate. Pero kang wide flange, dili na ta kailangan. So, kini I ni plate, BH cube lang, no? So, B times 12 cube, sin 12. Plus, area niya, 12 times B, no? 12 times B, where B again is mauna ang atuang width nga gusto isolve. Times 306 squared. Kana si 306 squared, mo ni siya nga distance, kini si D. 306. O, asa man nagikan? So, 300 na natada ito nga sa thickness ni plate, which is 12 divided by 2 equal to 6. So, equal to 306 tanan. Okay, so, ato lang siyang gi-simplify. So, natay Ix nga in aning forma. 1.16 times 10 to the power of 9 plus 2,247,552 P. So, kini din siya, ato na siyang i-replace dani sa ato ang Ix. Nara, Ix. Diba, pila tong S required nga dapat natong i-achieve? 6.3 million. O, pila ang ito ang C nga bag-o? Neutral axis, padulong sa top portion. So that is equal to 300 plus 12. No? 300 plus 12 equal to 312. Again, kini atong gi-substitute dani. So Caltech lang din ta, no? Let na this thing, no? Therefore, ang B nga value
43 mm. Bot pa sa bot? Kailangan data magdugang og width sa tuang plate equal to 358.43 mm para siya makatabang og resist sa tuang bending. Para dayon safe na nga tuang pin to all for our discussion kay nilapas na tag 2 minutes nagulat na si Ma'am Dea. No? Nabo may question? Kung saan i-undang og share screen ha? Na may question?